puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyong politiko. E di, ikaw, BBM, ang may problema. Ikaw ang tamad, ikaw ang mabagal. Nangyayari na sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Eh, loko-loko pala kayo eh. Bawal ang waldas, eh, panay ang biyahe nyo. Sarap ninyong tirisin. Panay kayong mga walang kwentang mga opisyal ng gobyerno, BBM. Kasama ka doon, it is your command responsibility. Kayo, mga pinapasasa kayo ng pera ng taong bayan. Doon kayo, panay kayong mga kurap eh. Lahat kayo, waldas kayo. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang tagal na natin gusto ng death penalty, yung mga binoto ninyo, hanggang ngayon hindi nagagawa yung death penalty. That's why the system itself is corrupt. Now, if you put me there, if I volunteer, I do volunteer, na masmasan ako, putragis, gago talaga itong Pilipinas, wala nang pag-asa. Sige, I volunteer myself to do something about it. Tatakbo ko kunwari. You will put me there and then in a few years, I will be as corrupted as these people. Kung baka sa nandun yung virus. Nandun yung virus. So, palaisipan yon. Palaisipan. I do not want to go into the lion's den and then I'll end up corrupted or I will end up doing nothing. It has to be an executive level position, be it an agency, kunyari, na you can do something about it. A graft-ridden agency, pwede pa siguro. Pagpapatayin ko lahat ng tao doon ng mga gago, pwede. Na malinis. O ako yung papatayin nila, no? Or ako yung gagawa nila ng kwento para matanggal ako. You see, the system is so corrupt na kahit ikaw, wala kang magawa. That's why ang paniniwala ko, if you really do want change in government, it has to be something na kakaiba doon sa sistema. It has to be something na ayokong sabihin sa inyo eh. Ayokong sabihin sa inyo yung iniisip ko. Not now. Not now. Kasi pinapanood ko kung ano yung magiging developments in this few months, no, to come or in a year, no. Gusto kong makita. Because right now, ang thinking ko is from 1986, the military did try to intervene. Na ngayon gusto nyo, 2024, the military will intervene. So, we're back to the same cycle. Ilang taon na, 38 years. Ano nangyari? Hanggang ngayon, nandun pa rin tayo. Di na tayo na ikot. Doon pa rin tayo. We want the military to intervene. And I'm telling you, the military cannot intervene basta-basta. So, yung those people speaking na mga vlogger na high hopes na yan, nagsalita na si PRRD, hindi basta-basta ganon ang dating. Hindi basta-basta mag-i-intervene ng armed forces because may disiplina ang armed forces. May sinusunod na chain of command. Mamaya, kwento ko pa sa inyo. Tutuloy ko yung sinasabi ko, no? Saan ba ako? Okay. So, doon sa speech mo na ni BBM, sabi niya, pinadala sa akin to. Thank you, ha. Sino ba nagpadala nito? Never mind, baka ma-endorse. Okay. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalan. Oh. Ano tawag doon? Yung iniisip, no, at the back of my head. Sino ba ang tamad? Sino ba ang tamad? Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyong politiko. E di, ikaw, BBM, ang may problema. Ikaw ang tamad, ikaw ang mabagal. Nangyayari na lahat, nagnanakawan na ng pera, nagPPI na, nagnanakawan doon sa loto, may nananalong ewan, di may mga question na nga, nag-investigate yung Senate eh. Alam ka naman walang nangyayari doon, eh, nag-investigate yung Senate eh. Oh, tatamaan yun ng limang jackpot in less than a month. Oh, something's wrong. 1.7 billion augmented na
na premyo, na jackpot. Nandun na sa bulsa, nasa bag na ng gobyerno, ng loto. 1 month ago, ipapasa na sa National Treasury. Aba, nag-decide pa, without you knowing, BBM, bawal ang tamad, bawal ang, hanip ka, babagal. Ano ba yung ginagawa mo ngayon, mabagal ka eh? Sorry, BBM ha. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at mga nangungulimbat kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian ang mga taong nito paglalaanan sana ng pondong naglaho ang ninanakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Eh, loko-loko pala kayo eh. Bawal ang waldas, eh, panay ang biyahin nyo. Oh, eh, yung pinsan mo eh, ano yung birada nila? 2.066 billion budget ng travel expense ng Congress 2023. Nagastos 39.7 million. Okay? Oh, tapos, porque nagastos 39.7 billion, di ba it follows na may sukle, may sobra sa napunta? Question mark. Gayon, di nyo pa sinasagot yon. Eh may balita na nagbigay ng tigalawang milyon para sa lahat sa 316 congressmen, amounting to 600 plus million pesos. So part of that. At ngayon nagbabayad ng, meron pang sabi 20 million kada distrito para lang magpapirma, at nagbabayad ng from 100 pesos to 1,000, 2,000 pesos para lang pumirma yung mga tao. Doon magaling yung pera. So question mark. Tapos nag-budget pa ng 2024. Imbis na bumaba yung 2.066 billion, Mr. BBM, ngayon naging mas malaki, 2.183 billion. Ang nagamit lang is 39.7 million sa travel ng congressmen. Tapos nun, pinakulong sila ka Eric kasi tinatanong nila, mga, sarap ninyong tirisin. Panay kayo mga walang kwentang mga opisyal ng gobyerno, BBM, kasama ka doon, it is your command responsibility. Abe, hindi ako tumakbo ng presidente, ikaw, binoto lang kita. Binoto ka namin, 31 million. Tapos ngayon, you have the gall to say this na bawal ang mabagal, bawal ang tamad, bawal ang waldas. Diyos mio, gagamit ka ng helicopter eh. Pumunta ka dun sa Linchugan na concert na yun eh. Iniwasan mo yung traffic eh. Dapat eh, kahit sinabi sa iyo ng PSG, sasabihin mo sa kanila, o nga ay much appreciated yan, iwas traffic, pero kakaya. Sige, doon tayo sa traffic. Para daman-dama mo yung hirap ng tao sa traffic. Palibasa kayo, mga pinapasasa kayo ng pera ng taong bayan. Doon kayo, panay kayong mga kurap eh. Lahat kayo, waldas kayo. Kaya nga, itong sinasabi mo, too late the hero. You should have launched bagong Pilipinas na movement nung ikaw ay naupo nung first year mo within 3 months time. Kasi kung alam yung ginagawa mo right there, sabi mo nga, I want to hit the ground running. Sabi mo yun sa interview, naniwala ko sa'yo, you want to hit the ground running, alam mo na yung ginagawa mo. Aba, nung kinuha mo yung agriculture, wow, President, Secretary of Agriculture, alam niya yung ginagawa niya. Siguro masosolve na yung problema sa agriculture. Ay, walang niya. Oh, Linchugan. Wala nangyari, wala. May smuggling pa rin. Oh. Taas ng presyo. Wala. Kaya nga walang panay salita. Sorry sorry BBM. Sana may mas masangke. Panay ka salita. Huwag kang magalit. Talagang totoo sinasabi ko. Panay ka salita, English ka pa, hindi ka nagko-connect sa taong bayan because precisely wala kang i-connect, wala kang accomplishment na that will create a dent, yung mayuyupi, that will create an impact sa buhay ng mga tao. Anong klase ka? Tapos mapipikong ka na ikaw babatikusin. Ay,
Ang layo mo sa tatay mo, malayo ka sa tatay mo. Yung tatay mo, makukuha ko pang magpakamatay para sa tatay mo noon. Lumabang nga kami Tapos noon ganyan ka. Nakakaya ka. Yun yung comment ko sa bagong Pilipinas talk show, no? Anong panay kayo ganon? Nangyayari ito ngayon Ano ginagawa mo? Ano ginawa mo do sa loto? Tinanggal mo ba si Mel Robles? Nag-greetings ka pa ng happy birthday. Di ba? Ano yung bawal ang waldas, bawal ang magnanakaw, bawal tong dami mong bawal. Nangungulimbat. Ano ba ginagawa ng tao? Ano bang ginawa? Ano ba yung allegation? Malabong-malabo yung yung pamumuno mo, yun yung kinu-question ng tao. Kaya nga, nakakainis, di ba? Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.